First cover. Alright. So, in this particular evening, we're going back to what I told you earlier about audit planning. I told you that audit planning is a broad na topic. So, it is composed of four kabuok. First is understanding the entity, and its environment. Ang ikaduha is understanding, understanding the internal control and its elements. Tapos, we have materiality setting, and audit risk assessment. So, the part 1 and part 2 of our video, of our lessons, kining duha, diba? So, kining duha nga nabilin are technical in nature. So, before pa mo adto sa technical, kining setting of materiality as well as audit risk assessment, na may 4 points na i-emphasize based on the two na itong naisgutan. Number 1, ang audit planning is ginahimo for efficiency. Ako na kang full na sentence. Audit planning. Aside from that is required, is necessary to design an effective and efficient na audit. And since you already know unsay kalahian ining efficient and effective, na may idea. Ano na to? Sige, ako lang ang i-assume na wala kintahay. Ang effective is meaning ang mga statements ma-capture if ever there are. Mo nang effective na audit. Pero kung effective na teacher, meaning makasabot ang mga estudyante, effective. Tapos efficient, meaning gamay lang resources ang na-employ. Like for example, mag-audit sa mas gamay na panahon. Mag-audit na gamay ra ang effort ni auditor. Pero dili masacrifice ang effectiveness. Pwede po na, ito yung teacher, paspas kayo, dili masabtan, efficient ra, dili effective, di ba? Gets ba? So dapat yun, kining duha is balance. Also sa audit, also dapat effective and efficient. Kung asa ang dapat tutukan na portion sa audit, dapat dito na po ang efforts and resources mabutang. Nganong i-audit man nimo sa grabe kadugay kung pwede man siya masayo without sacrificing the effectiveness of the audit, di ba? So muna purpose sa auditing. Muna, atusan ning himuon sabto na to ang entity and its environment as well as ang internal control and its elements. Tama ba? Number 2. Atong last na video, nagsurihan na ita sa transaction cycles. Katubang akong ipakita sa inyo na medyo gana ang drawing, medyo gana ng mga drawing. Kato siya ng mga processes. Number 2 ha. Transaction cycles na na-discuss na to. Katong transaction cycles na to, I do not know how to translate it in English, but the transaction cycles na itong i-discuss are, what do we call this? Near perfect to siya. Anong near perfect? Katong nga proseso, if masunod to sa isa ka entity, strong ang ilang internal control. Kato ganyan mo mga ipakita. So ako itong ipakita para makabalo na mo as an auditor or kung magtrabaho na galing mo, mag-design mo internal control na dapat ato ang proseso. Pero lagi, near perfect or effective na to na procedures, dili ko makasulti o kanang yung perfect because walay perfect diri sa audit, di ba? Di ba gini mo ma-perfect ang tanan procedures na amang yung mga limitations, tama ba? And sa actual, makakita mo ito na process git sa mga businesses, pero revised, dili na ito ba? Kailahi man ang mga entities pareha atong purchase requests. Ako ba, duha na kakapi.
Ang sa ato dito, tulungan ka buok. So, depende sa kinahanglan ng isa ka business. Actually, you have a job na maghimo og mga processes na fit sa entity. Kay dili man tanan dapat parehoy nato. Nagets ba? So basta kabalo na mo unsay tama. Kanya pag mag-work mo sunod, makabalo na mo unsay dapat ilisan, unsay dapat i-improve because you already know the transaction cycles na medyo perfect. Nagets ba? Third, na akong i-point out. Dili lang para ang audit is effective and efficient mo nang mag-audit planning. Kay kung wala ka ni agi atong transaction cycles, for example, tapos mayon ka, mag-inspect og documents ba? Unsa man na documents imong i-inspect? Huwag makakabalo unsa mga klase na documents. So kabantay ka atong transaction cycles, there are a lot of documents na nahimong present. Unsa ganito na mga documents? Ang first is purchase request, di ba? Ang purchase request is a form na gina-fill up ni requesting department, tama? Tapos, ang sunod na to, purchase order man yata. Ang purchase order is, in layman's terms, is sulat na kay mag-order man sa mga supplier, di ba? Unya, ang sunod is receiving report yata ang sunod. O, receiving report is a report na nag-contain kung unsa ang mga na-receive ni receiving personnel or receiving department. Tama ba? So, pwede siya mahimong ebidensya na nangabot yun ang mga ipang-order. Tama ba? Next is sales invoice. Sales invoice, no? Resibo man to ni supplier. Tama? And, unsa pa ilain? Check. Check ba? Ang next. O, check pangbayad. Tapos, sa revenue and receipt cycle, we have remittance advice. Yata, remittance advice. Katubang sabay sa cheque, tapos na ay kanang sulat nga nagbayad mi og 1 million something inana, tapos maato sa accounting department ang remittance advice. Diba? Unya, aside from that, ay approve sales order. Katubang purchase order ni customer, unya kay within credit limits pa man, di gisugtan na ibaligya, approve sales order, di ba? Tapos, na ay warehouse report. Katubang gipagawas ni warehouse man ang mga items, so maghatag siya report na mo na yung mga gipagawas. Unya ang last, ang shipping documents. O kanang ihatag ni LBC o any carrier, basta kay courier. Na murag papel na nagpamatuod na nasa ila ang goods. Sila na yung responsable na pagbawala na shipping document na. Nagets ba? So, because of your knowledge at tong mga documents as an auditor, you'll be able to know kung asa ka mag-inspect. Example, akong tanawon kung kompleto ba yun ang sales. Di ba pag sales, nara kay karapatan mag-record ng sales, kung imo nang ipadala sa customer, wala na sa imuhang company, di ba? Kaya ang atong alaging assumption is FOB shipping point. The moment na ipadala na kang customer na to. So kung naana kang courier, di ba tagang kang shipping document? So ang shipping document is an evidence na dapat nag-record na og sales kay napadala na kang customer, di ba? So meaning pag mayon ka, feeling mo kulang ang sales. So ako ning i-inspect kung tanan ba sales na record. Ha, makapaadto. So imong i-check ang shipping documents. Uy, napadala naman eh. O meaning, sales na eh. Ano mo pa rin na-record din eh? Nagets ba? Ang tawag na tracing, di ba, from source documents and other information to financial statements. So, atong discussion, atong last na video is very important. Aside sa kabalo na ka sa near perfect na process, naapo dito ang mga documents o unsay ang ilang use na makaguide sa imo as an auditor kung mag-inspect ang documents, mag-vouching, mag-tracing, mag-inspection of documents, mag-walkthrough. Di ba pag walkthrough, imong sundan ang transaction pag-process? Kung saan mo pag-sunod sa process sa transaction kung wala ka kabalo sa transaction cycle ng kumpanya na imong gina-audit. You understand? So that's the third one, and which is the most important. So, moto ha, isulat to ninyong pina-English din eh. Daghan man kayo ito. And ang number 4, the ultimate goal ng audit planning is
mag-design ng audit procedures. Unya, duha ka na ang audit procedures. Strict ba? Or not strict? Ano sa man maging stricto? Ayaw na lang sa later na ta mag-answer ano sa maging stricto. Unsa man yung strict? Pag mag-audit procedure ka, pag stricto gani, tanaw nimo ang nature, timing, and extent. Tulo ka buo. Pag niingon ka, o why ayaw ni ang ilahang kuhan, entity, bala kayo silang sistema. So mag-stricto ko ini pag-audit. Nagas ba? Kung sa nature, sa imong audit procedures na i-design, kaya mag-design pa makani, more effective. Unsa man sa bang timing sa imuhang pag-audit, pag-apply sa audit procedures, year-end. Yang extent, more extensive. Unsa ka dako ba? Unsa man ni sir, nganong inana man? Example. Ay kapana sa ilang revenue and receipt cycle ay walay ayo. Walay talong na proseso ba? Walay credit department, kung kinsa lay fail mo ay pautangon, nagets ba? So, walay buot ang ilang accounts receivable, ang ilang sales, di ba? Kay wala may buot ang ilang transaction cycle sa revenue and receipt, tama ba? So, mag-in-stricto ka. Sa imong himuon, mag-design kang procedure. Kung sa man ang procedure, dapat effective na procedure. Nagets ba? Di ba, no? Sir, giyon sa man yung pagka-kuhan, stricto ng year-end, na mag-uwi mga procedure as an auditor, na kung January 1 to December 31 ka mag-audit, July pa lang, wapan human ang tuig, mag-audit na. Nagets ba? Kana is mag-audit si auditor anang July 1 pa lang, wa pa ng 12/31. So di gyud niya ma-audit ang from July 1 to December 31 na kay nag-procedure naman siya, di ba? Diha kay si auditor nag-judge na dili ta magin-stricto ani. Mao sigurong naginana siya. Ang tawag na kay interim period na pag-apply ng audit procedure. Pero kung lala ang problema, magin-stricto ka. Dapat year-end ka mag-audit, mag-apply sa imong audit procedures para makarga from January 1 to December 31. Dili pwede nang sa kuang ka July 1. Nagets ba? Kaya di na nimo ma-appeal ang July 1 to 12/31. Nagets ba? So, stricto na year-end. Tama ba? Napay mas stricto ani. Kina mag-audit pa sa interim, mag-audit pa yun sa year-end. Kitahay, ang payroll cycle. Sige, atong i-audit ilang salaries, expense. Ano sa man? Every month. Okay. Kung inana na, grabe na siguro ang problema ng entity sa ilang payroll. Pareha sa akong mga nahibalaan. Pwede mo pwede isulti. Kaya nasa YouTube. So, pwede, ang mas strictohan niya, nag-year-end pa, nag-interim pa yun audit. Meaning lala, nag-yun kaayo. Yung nag-interim pa every month. Tapos pagka December 31, i-audit na punta na. Meaning as an auditor, nag-in-stricto, nag-yun ka pag-ayo. Tama ba? And that is based sa imuhang understanding ani kay pag-understand mo ani makabalo naman kag asa ang weak, asa ang strong na areas, asa ang prone sa misstatement, asa ang prone sa kawat, di ba? Because of these two. Tama? So mo na siya guys. Pag strict maingon ka, unsa may nature ng procedures na imong i-design? Syempre, more effective timing, year-end. Ang mas lala, year-end plus interim pag yun. Ang extent, more extensive. Pag may tag more extensive, daghan kag i-test. Perting daghan na ang imong i-subject sa audit procedure. Nagets ba? So, pag dili stricto, naingon ka, kagana sa ilang internal control, tapos, sayon naman sa ilang business, sari-sari store naman. Diba? Or barber shop naman. Walay complications, diba? If that will be the case, pwede ang auditor maingon, di ko maging stricto ani. So, ang nature less effective. Ang timing, isang interim. Less extensive. So, pagganag yung tanan, ang isa ka entity na nagpa-audit sa imo, malamang inani ka. So, medyo hayahay ang imong buhay. Nagets ba?
Paday ko'y last na i-point. Kini hago ni. Pa first time ka na nag-audit niya, first time po ng kumpanya. Pero kung naan na kay predecessor auditor, katong last na nag-audit, pwede manini mo pangayoon sa iya. Para shortcut na ka. Kung unsa iyang understanding, imong kopyahon or imong tanawon, mas mapapaspas ka, di ba? Pero remember, makakuha ka kaani ng mga documents when the client permits. And of course, if gi-accept na nimo ang engagement, kay kung wa pa nimo gi-accept ang engagement, bawal ka manguha ni. Nagets ba? So meaning, kung first time auditor o first year pod ng company, meaning wala na na-audit itong last, gabi ka hago ni. Pero pagka next year, ikaw gihapon ng auditor, katulang imong understanding atong last, di ba? Ma-modify raman to, di ba? Yes. So that's it for the recap, dili man siya recap plus additional information about these two. Ang next nato is materiality setting na. Okay. Nana ta sa materiality. Ang sa maning materiality? Numbers na ni. I'll try na di gud ni mahimong technical. Kini mo kung materiality na induha. Financial statement level o account balance level. Pero kung sa maning, kung ilayman na nimo na explanation, di ba interesado man ta sa material misstatements? Nagets ba? So, interesado ta sa material misstatements. Ang materiality setting, murag after nimo ni na-understand, mag-set ka, unsa man kadako ang misstatement. Unsa man ang pag-English? Unsa kadako ang misstatement? To be considered, sige, English. How big should be the misstatement to be considered material? Kay naa may mga immaterial misstatement. How big should be the misstatement to be considered material? Mo na sila nining materiality. Pagpamali ba og 10,000, material naman na, dili. Dili na nimo mahibalaan sa materiality setting. Kay na naman kay na-understand, di ba? So, kung saan man na nimo, pag inani na siya, financial statement level, unsa man ang two main financial statements sa accounting yun. Di ba? Kuan? Sa mga tigulang, balance sheet. Pero sa ato, statement of financial position. Tapos, na ay income statement. Sa mga tigulang, gabon yung income statement. Sa ato, statement of comprehensive income. Tama ba? So, unsa kadako ang mali sa financial statements para makaingon ta nga material na ang misstatement. Example, nani assets na 10 million. Tapos ang income statement na revenues na 12 million. Sabi kada ko no. Siguro, wala pa may mga expenses po. Diba? Ang revenues, bala 12 million na pa may mga expenses, gamay na income. Sir, anong kuan man? Asset o revenues man ang imuhang gibutang diha. Kay diri amagod sa ilang duha sa balance sheet ang pinakadako asset. Di ba? Pinakadako A is equal to L plus C. Magtabang pagod si L o si C para lang mo equal kang A. Tapos syempre sa income statement si revenues gyud ang pinakadako. Mas gagmay gyud ang mga expenses, di ba? Nagets ko? So mo siya basihan sa materiality. And sa actual, kung maghimo gani ka ng audit firm, na may policy. Example, inyong policy is 5%. Tapos, 5% ang inyong basihan sa materiality. Unya, 6% kintahay direa. O based ni sa imong judgment, sa imong pagkabaluan eh. Kung sa may meaning, 10 million times 5%, ayaw na lang. 10% na lang. Para 1 million. Tapos direa mga tabangin ako, 8% na ng 12 million.
So, 12% ng 8. oh, 96. ha? 960. 960,000. Mao ni siya ang materiality. Unsa may meaning ng materiality? Pag mulapas na og 1 million or 1 million or above na, ang mali sa balance sheet, material na siya. So meaning okay ra sa imuha ang 0 to 999,999. Murag na yung ka, okay na. Taas kayo yung pasensya, no? Tama ba? Uy, namalik ba ng balance sheet of 500? Ay, according sa atong na-set na materiality, 1 million man. So, okay na siya. Daily materially misstated ang financial statements. Ina na ang meaning sa materiality. Nagets ba? You follow? Yes. So, the higher the materiality, not strict ka, anak. Siyempre, di ba o? Pag high kayong materiality na maset, taas kayo mong pasensya, meaning wala ka naging stricto. Nagets ba? Pero kung imong giset na materiality, piso. Ano may meaning na? Bakit ka ganig piso na misstatement para sa imo, materially misstated na ang financial statements? So again, natuhan ako. Pag ang materiality dako, meaning taas imong pasensya sa misstatement, di ba? Pagtaas imong pasensya sa misstatement, syempre, ang imuhang procedures na i-design, not strict. Pag moingon tag not strict na pinabright, the procedure should be less extensive, di ba? Pwede siya interim, and less effective, pwede inana. So, murag, ang relationship sa imong i-design, kung stricto ba or dili, is sa materiality, kuhan siya, inverse. The higher the materiality, tapos less ang strictness, di ba? So inverse yan. Nagets ba? Pero the lower the materiality, mura kag putong ani, kita lang og piso na mali. Materially misstated na yun. Nagets ba? So the lesser the materiality, the stricter you are pag mag-design ng audit procedure. Nagets ba? Mingon mi? Kanang ilang cash, wag yung buot ang pagka-design sa ilahang kuhan ba? Revenue and receipt cycle. Tapos pasagdan na na, iputang kanila sa honus ang cash. Buwan na nakawatan na sila o kapito. Kuhan, isa pa kabulan, kapito na nakawatan. So atong i-check ng cash. Saan ito pag-check? I-check tanan mga adlaw. Grabe ka extensive na, kay stricto na. Nya pag na kayo makita na 1 peso na mali. Materially misstated na kaagad sa imo. Nagets ba? Nagets na eh? So, ang problema sa financial statement level, isa ra ang pwede mo mapili. It's either 1 million or 960. Di ba sa itong problem? 1 million o 960. Kinsay mong pili? O, siyempre, ang mas gabay. Kaya para mas mag-inistricto ka. Di ba? Kaya pagdako ang imong pilion, kalahin, tapulan kay kaning. Ay, nanila na. Uy, naing pali, sir, na 980,000. Okay na, dili na materially misstated, kakapoy na. Digas ba? Pero dapat materially misstated na, okay? Dapat kini ang gipili. Tama? So, mo na si materiality, financial statement level. Kung sa mansab ng account balance level, ang tawag na usay is tolerable misstatement. Ang matolerate nimo na misstatement. Financial statement level, malinaw. 960 atong pilion. Sa account balance level, imo na lang i-distribute. Like, pila may sa cash. Depende sa imong understanding din eh. Ay, ang cash, kuha na 10,000. So meaning, pag mamali gani ang cash of 10,000 above, materially misstated na. Pag wala pa, okay pa. Tapos ang accounts receivable, kay plus star, makibali lang accounts receivable, kung kita ay 300,000. Hantod, mahurot ng 960, panghatag sa mga accounts ba? O, merchandise inventory, pagtik man nila merchandise inventory, so magtinapulan ta, butangan natin ng 500,000. So meaning, pag mamali ng 400 kapit, okay na. 499, nagets ba? Tapos, bala man sila sa kuan, sa PPE, butangan na, piso ang materiality. Kita na piso na mali ron. Materially misstated ang PPE. So, mauna ang
Tolerable misstatement or account balance level. So mo na meaning sa materiality setting. Kay diri nakabase na ang imong opinion kung kuan ba materially misstated ang financial statements or daily. Later pag magduna ka ng audit, so murag objective setting ni siya. Kita pag tunin mo ng audit, nakita na mali, pila man? 300,000. Materially misstated daily. Mutanaw na dayon diri. Ay, dili pa man, kay 960 man ang material misstatement. So, moingon na kaniha, the financial statements are fairly stated in accordance with PAS and PFRS, or the financial statements are not materially misstated. Diba? Nagets ang materiality? So, that's it for this number 3. Okay. Mag-audit risk assessment pa para mahuma na siya. Pero technical gihapon niya siya, pero we'll make sure na medyo masabdan na siya, layman na nato pag-explain. So, first, magbutang ka og audit risk. In percentage ni siya, pero unsa may meaning ng audit risk? Para sa ako, sa layman, risk ni na mali imong opinion, pero kung pinabright, risk where the opinion of the auditor is that the FS is not materially misstated. Ano yung opinion ni auditor? Not materially misstated mo. Ano yung nabutang as an auditor? When in fact, it is not. Pinapulan ba? Mone, ang kahadlukan ng mga auditor, the audit risk, na mali ilang opinion. Na si auditor believes, so iyang himong opinion, the financial statements are not materially misstated. When in fact, it is materially misstated. Mone yung audit risk. Tama ba? So, maghimo na dayon ka guys og percentage based sa imong understanding ani. Imong audit risk. Ang audit risk ani is mga 20%. So meaning na ay 20% probability na mali ang imong opinion. Nagets ba? Pero 80% sure, tama ba? Tapos gistadihan dayon ni sa mga bright kibali. Nganong mamali ang opinion? Tulo daw ang rason nganong mamali. Una, we have the inherent risk. Unsa yung inherent risk? Naana sa business, sa entity na imong gina-audit na risky na sa daan. Maunang, mamali yun si auditor tungod sa business. Nagets ba? Example. Unsa man yung inherent risk? Without internal control pakintahay, dako na gid chance na mamali ang business sa iyahang records. Nya mamalik pa gid si auditor, na mali pa si business sa iyang records, na mali pa si auditor tungod kay ang iyang assets kay inherently dali ra makawat. Ana, sample. Kuan kintahay ang business, jewelry store, di ba? So mga jewelry dali ra makawat, di ba? Tapos ang kwarta dali ra makawat. So naagyoy inherent risk na dako na ang ilahang merchandise inventory itong itawag sa mga jewelry. Ay, di na lang merchandise. Inventory nila o ang ilang cash dako og inherent risk na mamali. Di ba? Nagets ba? So mo na yung meaning sa inherent risk. Unya, dapat yung mga companies na grabe ka pangalisod sa mga transactions. Like for example, ang company na imong gina-audit, nag-invest sa asaman, sa Bitcoin, na sa Kappa, na sa mga shares of stock, mga lisod na. So inherently, ang business maglisod sa ilang financial statements. Diba? Nga malabang si auditor po, pag mag-audit, mamali po siya. Because ang transactions ng business is very complicated. Tama ba? You get it?
Pero kung dili man dala complicated ang business, for example, sari-sari store or barber shop, wala, sus, pintig kasi, kasimple ra kaayo, nagets ba? Ang inherent risk ana is gamay. Nagets niya? So meaning, mabalik usahay ang opinion ni auditor, it is because of the business guild na complications, inherent complications, without considering the internal control pa. Kaya ka ng jewelry store, di ba, naagya po yung jewelry store, pero grabe ang ilang internal control, mga security cameras, magunitan na gani ang sa amin, mupunto na yun, ay mga laser na sa mga salida, di ba? So, kanang inherent risk, wa patay paki sa internal control, ha? Kana lang yun yung nature. Nagets ba? So, meaning, as an auditor, dili ikaw ang nai-control ani, nani sa business, imo lang i-assess kung sa may inherent risk nila. Nagets ba? So, kibali, ang imong entity na gina-audit, 5 ka buok business. Ang isa sa Bitcoin, ang isa mag-trading sa foreign currency, tapos ang isa jewelry. Lisod ang imong business, nag-mining pag yun. Basta daghan kay business, tama ba? So, complicated kayo. So, malamang as an auditor, in-ani imong ibutang sa inherent risk na rin, mga 90%. Meaning na maka-contribute ni og 90% na risk sa audit risk nimo na mabali imong opinion tungod sa business itself. Tama ba? Next, isa pod karason kana inherent akong ikuan inherent. Kini pong isa control risk. O sa internal control na pud ng entity. Mo nang usahay mamali ang imong opinion tungod kay why buot ang internal control nga gi-design sa entity. Tungod kay walay buot ilang internal control, bahalag tarong mo nimo usahay imong audit, makalusot na ng mga misstatement. Nagets ba? Example, ang entity na imong gina-audit, nag-hire ng mga bagong laya na mga kawatan. Buo. Itagaan daw nila o second chance ang mga kawatan sa business. Ano, kana pa lang ang control environment pagsulod ni mga sa auditor, unsa man ni sila? Mga kawatan ni sila tanan. Agoy bala kayo internal control base. Tama ba? So, ang imo na pong ibutang sa control risk, mga 95% kay bala ilang control environment. Kaya kay gitrust man daw nila ang ilang mga kuan, so wala sila yung mga fault, wala sila yung mga inana, wala yung security cameras, jewelry store. Di, bahala pakintahay o kanang magtarong ka sa auditor, tapos sikat ang collusion of employees, kanang sabot-sabot ng mga empleyado, yung mga kriminal tanang, high class na mga kriminal, naging chance na mamali ang iyong audit opinion, tama ba? So, duha ni karason nga nung mamali ka, wala kay gunit ani, igo ra ka mag-assess. Nagets ba? Karon guys, mo ng audit risk assessment ang tawag. Ang ikatulong is, ikaw na ang rason. Itahay, ang tawagan na is acceptable detection risk. Pag moingon ta og detection risk ni na ang imong audit procedures bala. Hindi ba nag-imo kang audit procedure? Step 1, mag-inventory count. Ano ba? Wala yung audit procedure. Yan nakalusot sa imong audit procedure. Sala na nanimo ang tawagan na is detection risk. Ang imong audit procedures failed to detect material misstatements. Nagets ba? So meaning, sa audit risk, tulog yun ang components nga nung mamali og 20% imong opinion. Unsa man? Ang business, kung complicated siya or dili. Ang internal control, kung bala sila. O ang imuhang audit procedures na gi-design. But since wala pa ka nag-design, pwede rin mo i-fill up na. So, kini man ang unknown aning kasagaran. Kay pag gamay ang imong acceptable detection risk, stricto ka.
Anong stricto man ka, sir? Tanawa ha? Acceptable detection risk. Ang madawat nimo nakabala sa imong audit procedures. Di ba mao ang kabala sa audit procedures nimo? So kung gamay na ang imong madawat nakabala sa imong procedures, pag in-stricto gyud ka, so ang imong audit procedures more effective. The timing is year-end, sometimes year-end plus interim, tama ba? And extensive also. Ano daw, isolve daw ni nato versus kining inani. Audit risk is still 20%, pero kay ang inherent risk is kuan man 10% ra. Tapos ang control risk kay gana man ang internal control 10% ra po. Pila ang acceptable detection risk? Kini gyapon ang unknown. So, ano pag-solve? Kini na lang sa kung imuaning tanggalon ang pagkakuan niya, pagka-percentage, tanggalon mo na yung pagka-percentage ani. So, 10 times 10% is 1 ba? 1%, di ba niya? Kini 20. So, kini is X, ana, divided by 1, pila man eh? X is equivalent to, sige daw guys, kung ano na lang, decimal na lang. Pila ni? 10% times 10%, 0.01 man ino. Kini pag decimal ni, 0.20 man, tama? So, ang kinirang wala, tawagon na natong X. So, 0.20 divided by 0.01. Kaya para X na lang ang mabilin, pila may acceptable detection risk? 0.20 divided by 0.01. 20. 20? So, 20 na siya. Whole number. Na pag himuon na nimo sa o percentage, dungagan na nimo 2 ka 0 automatic. 2,000% ang imong acceptable na detection risk. So meaning, magtinapulan ka ani. Bakla naman sa nimo. Dili risk na mamali ang opinion, 20. Complicated ba ang business? Dili. So mao na ang inherent risk 10. Kaya pag complicated ang business, dako tanan eh, tama ba? Risk mangguni. Risk ha? Pangit ning risk. Nagets ba? Gana ba ang ilang internal control? Gana. Mo ng 10% ba? Diba? So meaning ang imong madawat na detection risk 2,000%. So meaning kaamat. Tinapulan ko ani less strict yun ang akong imo na audit program. Nagets ba? Or audit procedures i-design ba? Nagets ba? At ay kumpara din eh. Tanawan eh. Why buot ang business? Dili why buot ang business? Prone sa errors ang business daan. Kanya ang ilang internal control why buot. Tama? So, kung 0.20 ni siya, kanya kini is 0.90 times 0.95, tapos kana mo yung unahon, tapos ang acceptable detection risk is X. Sige daw, 0.90 times 0.95 daw guys. 0.20 is equivalent to, pila na? Kuhan siguro? 0.80 plus. 0.8555. Oh. 0.8. 0.85 ra. Oh. Ano, 0.855. X, di ba? So, 0.20 divided by 0.855. X is equivalent to 0.20 divided by 0.855. Mura, kung ano ni, point gihapon, 0.20 kapin ra gihapon. 0.20 kapin gihapon? 0.85. Kaya niyo yan. Oh, 0.23. 39. 0.23. Oo, kung i-percentage din mo, di ba? Kung i-percentage din mo, guys, this is times 100, di ba? Or 23.39% ang imong acceptable detection risk. So, klaro ka, yun, na dili pag in-stricto ka. Kaya naman, manggoy buot ang
internal control ng entity. Kunya, complicated pag yun ang business. So, pag in-stricto ka. Kunya, nakakapoy ninyo sa hay guys, kaya imong isa-isahon, like, revenue and receipt cycle. Imong computan. Isa-isa sila. Kaya syempre, namo ko'y mga companies na pag-take ilang procedures sa revenue and receipt cycle, bala lang sa purchasing and disbursement cycle. Tama ba? Di ba, no? So, we can conclude na inani. The higher the inherent risk, mahimo kang strict. Siyempre, the higher the control risk, kay bala ang internal control meaning strict na po. Tama ba? The lower the acceptable detection risk, strict po. Ano man, gamay na imong madawat, nakabala sa imong audit procedures. Magets ba? Maningkamot yung ganit design of effective. Tama ba? So, murag, ang relationship ani nilang duha, o kining acceptable detection risk, is opposite. Kay, the more na pala ang internal control, the more na complicated si business, gamay ra gyud ang imuhang madawat, nakabala sa imong audit procedures, o nang maningkamot kag design, o strict na audit procedures pag mag-design ka. Nagets ba? So, asa sa tulo, ang gunit ra nimo, kini ang imong control. Tama ba? Kining duha naman sa entity na good. Imo sang tan-awon, imo kang i-assess, ay pala ang ilang internal control risk is maximum. Complicated ang ilang business kaayo, no, nang prone sa mga errors, nagkuhan pa rin sila mga employment benefits, tanan mga lisod na standard ilang ipanguha. Wala na siya, taas ang inherent risk, so meaning the acceptable detection risk is gamay. So, murag inani ang ato ang analysis ani. Una, the lower the materiality, the higher the inherent risk, the higher the control risk. Tama? The lower the acceptable detection risk equals strict. Equals, and the nature is more effective, year-end, and more extensive. Nagets ba? Mulanig. Kini sa materiality na ginistikto para gamay na makakita lang kung ginani piso. Kaning yung timanan. Makita lang kung piso na wrong. Materially misstated direction. Nagets ba? So kung opposite, the higher the materiality, the lower the inherent risk, kaya less complicated ang problem. The lower the control risk, kaya baktik ilang internal control system. The higher the acceptable detection risk nimo. Not strict. Ano ba? So pag naka-ana, di mag-design na ka ng audit procedures nimo. Ang tawag na is audit program. Ha? Himo ka audit program. And number 5 diri is designing of audit program. Pero before pa sa 5, na ay 4.5. Tigil din. Kanina lang ang number 5 bago. Ang number 5 is analytical procedures. Ako naman yung na-discuss atong last. Mula ni siya, ang imong expectation versus nimo sa actual. Na pag okay ang imong actual sa expectation, wala problema. Diba ba? Pero if the expectation is significantly different from the actual, you investigate further. Tama ba? Kana siya, kuha ni siya, must pag-audit planning. Must ha, dili pwede na siya kalimtan. So pagtanaw mo sa financial statements, yung depreciation expense, basta ko pa man sa iyang equipment na historical cost. Then, nagpalit o kuhan, Xerox copy. 1 million ra, tapos ang depreciation expense is 3 million. Ang accumulated depreciation, imposible man na. Yan saan na mag-depreciate. Tama ba? Or else, anong interest expense, credit cash, mo na ito na iba na, di ba? Normal. Nagets ba? Interest expense, interest payable. Tapos nakabutang dito, guys. Interest expense, credit accumulated depreciation. Patingala na kang anong nainana. Nagets ba? So, dapat nakamag pag sa analytical procedures nimo daghay sukwahay sa imong expectation, unsa man ka stricto na pud ka. Mao na gyud ni ilang goal, maging stricto ka pag design or dili. Nagets ba?
Di follow? Okay. So, number 6, audit program na ka. Ano sa may audit program? Wala ka ng program, ka ng invocation, di ba? Butang-butang makaana. Pero ang nakabutang sa diha sa audit program, inani, audit of cash. And ay step 1, step 2, step 3 na yung mga procedure niya, na yung objective, ano sa may objective? To test the completeness of cash. Mo nang inana, di ba? Objective. So, kailangan kayo objective na yung audit procedure. Saan mo na? Pagkabalo, kanang objective nimo kay gusto man nimo mahibalan ang completeness sa cash. Tama ba? Next, timing. Kung ano saan i-perform. Sa hapon ba? Sa day 1 sa audit? Sa day 3? Tama ba? Unya, ang audit staff assigned. Mukha na ang audit program. Sige, kaya ito naman na-understand kita na, na-document na to, dali na, maghimo na tag audit program. Saan na ito pag-audit ng cash? Mabuta na, step 1, objective na to. Kaya malamang kulang na ng cash, kaya gikawat na. So, atong i-test ang completeness ni cash, okay? So, ang atong procedure is petty cash count, bank reconciliation, di ba? Siyempre, di mo na makaya sa isa na katao mo, di ba? Na binagdagan kay mga bank account, so ipang-assign sa mga audit staff niya ano sa dapat na nila himuon o ano sa dapat na nila mahuman. Umuon ang audit program. Tapos na po ilain naka-assign sa audit of receivables. So kung na mo yung mga audit staff. Tama ba? Uy, nagets ko? Unya mo din nakabibo, guys. Sa audit planning, sometimes pag naala ka sa doing the audit, na kay makitaan na mga mali. Like for example, kagana sa ilang internal control, ano ba? Pero sa papel na dito, sa actual yun, walay segregation of duties. Nabay uban sa papel lang. Na yung mga kumpanya ba yan? Gana na kayo sa papel, pero sa actual dili dito mao. Diba? Labi na ng, ay wala, dili ito magkukuhan. Kana lang pang compliance na ba? Nani, wala kita yun. Kanya, sa doing the audit na kabakabatay, na, ma-change ni usahay. Ma-change kit ni. Pasensya na na kusi-kusi, guys. May kusi-kusi. Iring. Ma-change pa ni, bisag doing the audit na. So meaning, ang audit program is not fixed. Na pagkakabang audit planning, mauna na ang audit program yun. Dili, ma-change pa siya. May sabi na may dahil sila i-vote niya, waday ito gigamit sa actual niya. Later na mo na i-balance sa doing the audit ba? Nagets ba? So ma-change na po. Madungagan na po ng procedures. Kasi syempre, mag-in-stricto mang kaana. Kaya biskay nahingo na kayo, kagana sa ilang internal control niya, okay na po na yung ilang business. So, less extensive niya ako mga audit procedures niya. Pagka doing the audit, saan man lagi ng vote? Pag-upa na nagipalit, sir, huwag man na ako gigamit ng January 1, pag-upa na nagipalit December 31. Or else, pag-upa ang computer system na na-blastar. Kanag yung doing the audit na mo nasakpan na something wrong, ma-change pa ni. That is why kung pangutanan ka, ang audit planning ba mag-end? Dili siya mag-end, hanto dili mag-end. Ang buong audit, kaya pwede ma-change, ma-erase. Ito nang erase na yung step 1, kaya grabe na nika kuan pala, di niya ma-meet ang objective ito ng Elisa. Nagets ba? So, mauna ang buong audit planning, guys. So, mauna ang ato ang last na video for this semester. Pero magpadayon gihapon ko og upload ng related sa audit, sa doing the audit, para pa magkita tapuhon, gamay na lang ang trabahon. Dili ko tapulan, pero, you know, diba? So, that's it for this video. Please click like, subscribe. Don't skip ads, ha? Bantay lang. Mga na to.